Mula Brazil, papunta dapat ang Air France Flight 447 sa Paris. Pero 4 na oras pa lang mula take-off, sinalubong na sila ng unos. Base sa paunang investigasyon, alas 11 ng gabi noong May 31 nang magbigay ng isang manual signal ang piloto. Matapos nito, sunod-sunod na ang naging problema. Ang computer system ng eroplano nag-switch daw sa alternative power. Hindi na ma-monitor ng eroplano ang kanyang airspeed, altitude at direction. Matapos ang 14 na minuto, nagkaroon na ng loss of cabin pressure at complete electrical failure. At tila naglaho na ang Flight 447. Total electrical failure means all your engines are shut down already. There is no source, no power source. Without engine power, this is speculation, ha? Without engine power, you are at the mercy of the elements. Isang eroplano po ng bansang France o Pransya ang patuloy na hinahanap matapos maglaho sa may bahagi ng Atlantic Ocean. Sa 228 na pasahero nito, may isang Pinoy na nakabilang sa mga biktima. Ako po si Miguela Hugueta, the wife of Arden Hugueta. Kasama siya dun sa Flight 447. Nag-crash sa Atlantic Ocean. Uuwi na sana sa Pilipinas ang seaman na si Arden Hugueta. Dapat hindi siya kasama sa flight eh. Pinipilit ko kasi siya na mag-change ng flight. Ang flight niya May 31, ang tagal niya sa hotel. Sabi ko sayang yung time. Magpa-rebook na lang. Kung may kasama siyang dalawa niyang kasama sa barko, nahihiya siya na humiwalay pa doon. Kaya sama-sama na lang daw silang magpa-flight. Dahil mayat-mayang magka-chat o magka-text si Miguela at Arden, nakunan pa ng litrato si Arden bago sumakay ng eroplano. Pinapakita niya sa amin isa-isa. Yung isusuot niya. Kaya sabi niya, Mami, ito yung pang-flight ko. Tapos kinunan pa nga nung anak ko doon sa internet. Tapos masaya siya kasi gustong-gusto na niya umuwi. Sabi niya, uwi na ako. Namimiss na niya kami. Kahit na madala siyang umuwi. Lagi, ganun yun, lagi siyang sabik umuwi. Then the last text niya, that was ang text niya pumasok sa akin, 5:10 a.m. ng June 1st. Mami, sabi niya, boarding time na ako, papatayin ko na yung cellphone. Text kita pagdating ng Paris. 11 hours, mga 6 p.m. dyan, andyan na, sa Paris na ako. Mga 8 p.m., biglang nag-ring yung phone ng mother ko. May call daw sa akin, galing ng office. Ang unang sabi lang niya, Ma'am, nanood ka ng balita. Sabi ko, bakit ano po? Kasi ma'am, yung airplane ni Arden missing. Wala pang balita kung nasan yung airplane. Block lang ako, block. Umiiyak, black, barado yung isip ko, hindi ko alam. Basta, ang alam ko, uuwi siya. Darating siya kasi yun yung last niya sa internet na kahit anong mangyari, uuwi siya. Hindi ko naman naisip na nag-crash kung paano. Kasi ang hirap isipin, di ba? Nahirapan ba siya? Hindi mo alam kung paano yung mararamdaman mo. Parang ang hirap tanggapin. Huling uwi niya 3rd week ng January. Itong taon 2009. Ang isang napansin ko lang itong huling uwi niya, masyado siyang malambing na sa buong, hindi lang sa akin, sa buong pamilya. Kasi in 19 years namin pagsasama, wala kaming family picture together. Nung umuwi siya, sabi niya, pa-picture na tayo, wala tayong family picture. Gusto kami yan kasi pag nandito siya, pag dumarating, lagi ko kami magkasama kahit saan kami magpunta. Mabait po siya, wala biro. Turingan lang, parang magbarkada. Ano siya eh, sobrang mapagmahal na daddy. The best dad siya eh. Sumunod sa yapak ni Arden ang panganay niyang si Argel. Gusto ko maranasan yung ginagawa niya sa barko. Nung una naming binisita ang pamilya, tila hindi pa nila tanggap ang nangyari. Hindi ko iniisip na wala na eh, kasi ala naman akong kaba, ala naman kahit ano wala. Alam ko na maayos siya, nababalik siya. Pakiramdam ko uuwi siya, basta alam ko uuwi siya, yun ang feeling ko. At di makapaniwala ang pamilya sa susunod nilang natanggap na balita.